utos ni Lisa Ahas ay halongkatin o magtanim o i-twist ang mga issue, not only kay Senator Amy Marcos, kay Inday Sara. Ngayon, ang task nila, mga kababayan, imbis na palaguin o ayusin ang Pilipinas, mga halongkat ng mga kaso at mag-grandstanding sila sa Senado at Kongreso to cover up again the pulboronic issue ni Bongbong Marcos Coutinho. Yan ang kanilang agenda. Everyday ganyan ang agenda. Di ba? Binukailan na natin at nangyayari na maya-maya o everyday halos meron silang conference, a press conference, itong mga kongresista na ito para pagtakpan ang issue ng pulburon na durugista o pulboronic itong si Coutinho at pagtatakpan ang persahang initiative. So para makalimutan ninyo, ang gagawin nila ay halongkatin ang mga lumang issue at tama ng kaso o ilink katulad ni Inday Sara na nilink kay Pastor Kibuloy na siya ay tumanggap ng mga armas at si Pangulong Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, this is very Lisa Smugs. Kaya wag nating titigilan yung expose na ginagawa ni Tambaloslos, ginagawa ni Lisa at ni Coutinho. Dahil sa kabila ng kanilang mga kapike-pike ang mga fake news para sila sa pagkakaisa, pagbangon, hindi. Sila po ang nagdidistrongka. Sila ang sumisira sa ating lahat. Sila ang sisirain nila, syempre yung mga malalakas, yung mga may angas katulad natin dito. At syempre katulad ni Inday Sara, katulad din ni Senator Amy Marcos. And I believe, I believe dito sa mga information na buboljakin ni Sandro sa utos ng kanyang nanay at ng kanyang tambaloslos, na uncle, ay pipilayan nila si Amy Marcos, lalo na dito sa pagtanggal ng kanyang budget sa Senado, di ba? Isa yan sa in-expose natin talaga. Ngayon, sa kabila ng ng mga kadramahan ni Coutinho, yung kahayupan niya na pa-attend ng kung saan-saan, drama, yung mga press release nila, alam natin lahat na behind the scene, sisirain kayo. Sisirain lahat. Katulad na lamang sa mga sundalo na nabawian ng buhay, pumunta ba si Coutinho? Hindi. Okay? Wala pa rin. Sinilip ko, hindi pa rin siya pumupunta. Pating Sandro na yan, smart magic pala yan, sabi ni Albano Bab. Yun na nga. Di ba may nag-inform sa atin dyan na prior, I think, night before the election, nagkabayaran daw ng 5,000 doon. But, we already know about the smart magic during 2022. Kasi Orlando, nasa signed affidavit na yan ni Attorney Glenn Chong. At ngayon, ano pa ang utos? Diba? Utos ito, lumang utos na pero ginagawa nila. 2 days ago, mga kababayan, umikot ang mga jotok ni Cheloy o ang mga presidential communications o office and people na utosan ni Lisa yan. Halos lahat yan, hindi halos lahat yan utosan niya. Kung anong mando ng butod ng ahas gagawin. So last year, di ba, nag-launch sila ng lalabanan daw nila ang fake news. Tuturuan daw nila ang mga bata para ang mga estudyante para i-educate kung paano mapagmatsyag sa mga nababasa sa social media. So 2 days ago, ay first caravan daw nila doon sa Eastern Visayas, kung saan ay mayroong professional, yung mga estudyante daw ay nag-enjoy doon sa professional trials na ginawa ng Presidential Communications Office. Professional trials o troll trials. Diba? Hindi ito professional. Ang target nito, mga palangga, linlangin itong mga kabataan. So ngayon, ang sinasabi ng PCO ay ipopromote nga itong media and information literacy para sa mga estudyante. Nakita niyo naman, ano ginagawa ng mga bata sa TikTok? Diba? Binabayaran, pinupondohan ng gobyerno. Pinupundahan ng gobyernong butod para atakihin ang mga taong kritiko katulad ni Sara, ni Amy, ni Kibuloy, ni Maharlika. Yan po ay funded ng gobyerno.
Habang sila ay nagsisinungaling na kunyari sila ay for unity, for transparency, sa likod ng camera ay silang sumisira. Katulad na lamang yung sinasabi ko sa inyo, si Calvo, dyan sa si Rocky Calvo, na bayaran, okay, ng Presidential Communications, nagre-recruit ng mga trolls, at ngayon, na kay Tambaluslos. Ang kanilang agenda, hindi for, tawag dito, media and information literacy, kundi mag-recruit ng mga kabataan para umatake, kasi ito yung utos ni Lisa. Atakin si Sara, atakin si Amy, atakin si Pastor Kibuloy, atakihin tayong lahat at pagtatakpan nga ang pulburon issue na to. Another thing, February 25, that's gonna be tomorrow. Anong date na ba ngayon? Kalimutan na yung date. Okay. 23 pa lang ngayon. So 24, 23, 20. 24 na dyan. No, 23. So the next day. Sa masusunod na araw, sa February 25. Di ba? Anong ginagawa ng Presidential Communications? Tinapatan ang Feb 25. Okay? Na rally dyan sa Cebu. Sino may author niyan? Si Lisa Butod. Lahat ng gagawin ng mga Duterte o ng mga opposition, kasama tayo doon dahil tayo ang kritiko, tayo nag-uupo sa kanila, tatapatan nila gamit ang pondo ng bayan. At patuloy na magre-recruit sila ng mga kabataan para maging trolls, hindi para maging literate sa media or social media. Yan ang purpose. Lahat yan mga kasinungalingan. Dahil utos siya ni Lisa, gusto nilang patayin ang issue, mga palangga. Okay. Yeah. Dahil ayaw ni Lisa patigilan ang issue kay Sara at Duterte. Dahil galit na galit naman talaga si Smugs dyan. Si Ahas, si Butod. Okay, dyan kay Pangulong Duterte. Ever since, alam na alam ko yan dahil personal mismo sinabi niya sa akin na Duterte is so baduy kasi nga hindi in-appoint si Kuting. Kaya bilang ganti, dahil nga vindictive, narcissist itong hinayupak na ito, bilang ganti, ay ayaw niyang patigilan si Sara at si Pangulong Duterte at lahat ng mga naka-associate kay Pangulong Duterte. Ayan, kasama si Harry Roque. Lahat ng nagkaalyansa ni Pangulong Duterte na mga politiko or like vloggers, di ba, like me, na very vocal and critical, gusto nilang patumbahin. So, gagastos ng pera ng bayan at hindi titigan at pagtakpan. Okay, nakarating din sa atin na umiikot ang tumbong ni Lisa sa extraction. You know, extraction, other word for kidnapping. Di ba? Nabuburyong siya kasi hindi niya alam kung ano mga susunod. Okay? Ang susunod na lalabas dito na ipaparinig o ipapakita natin sa ating Facebook page o sa ating channel. Diba? Kaya ngayon, kung todo, double job, okay, double time rather, ang ginagawa nila kung paano talagang sirain si Maharlika gamit ang pera ng bayan, sirain si Duterte, sirain si Kibuloy, sirain lahat na may platform. The intention is to take down lahat ng platform na pwedeng pasukan ng mga kritiko. Diba? So, baduy siya naman so butod, sabi nila, Len Tebes. Correct. Ngayon, yung extraction, alam niyo yan? Yung mayroong pakana o mastermind si Lisa Smug sa extraction o pagdukot ng mga chikiting. Meron siyang participation. At siyang mastermind. Di ba? Kaya natuturete ang kaniyang giti, ang kaniyang kipay. Kaya araw-araw mga palangga, although this is so tiring issue, pero araw-araw silang pumupondo galing sa pera ninyo. Pera ng bayan para tumahimik tayo. Ang mainstream media tumatahimik na. Meron mangingilan. Alam niyo yan, may mangingilan nagsasalta. Pero tinatarget nga ang Duterte, ang Maharlika, kasi ini-echo natin yung mga nangyayari sa rally. At actually, you know, bago pa kinonfirm ni Pangulong Duterte yung tungkol sa pulburon, yung sa pulburon, you know, hinahamon ni Pangulong Duterte si Kuting na mag-pulburon test, na-expose na natin. Lahat in-expose natin dito. Kaya isa ako sa target. You know that already. May bounty pa ulo ko. So, alam natin lahat yan. Kaya nga napunta ang mga pangalan nila sa FBI. Oh, di ba? You know that already, mga palangga. So, wag nating titigilan. Another laban nila, SAS, yung hindi mo pera yan. No. Ituloy-tuloy natin yung laban na yan. Hindi lang laban ni SAS yan. Si SAS ang nagpakana niyan dahil siya ang nagpasabog ng issue na yan. Huwag nating tatantanan ang mga hinayupak na kongresista na ginagamit ang pera ng bayan
para sa mga trolls. Si Tambaluslos kay si Zaldico ay promotor ng mga trolls. Kaya walang kwenta itong Presidential Communications Office na to kasi hindi sila for media literacy para sa mga kabataan. Umiikot sila para mag-recruit ng mga kabataan para maging trolls. Imagine niyo ganito ang gobyerno ninyo. Mag-recruit, magtanim ng paso. Tamnan imagine mo, i-link itong si Inday Sara nung alias Junjun. Junjun ba yun? Author lahat ni Lisa to. Sabi nga natin, pag-iinteresan nila mga properties na hindi sa kanila. At gigipitin nila ang lahat. Gigipitin si Kibuloy, gigipitin si Teves, gigipitin si Bantag, gigipitin si Duterte through ICC, gigipitin si Sara. Dinarag na nga si Sara eh. 'Di ba dinarag si Sara sa extra war on Polboronic ni Pangulong Duterte. Tapos dito sa hearing dinrag na naman si Inday Sara. Kaya nga si Inday Sara meron siyang, yung reel na sinasabi niya, parang tinatanong siya nung nagka-camera na may binigay sa kanya na bag ng armas daw. Tapos sabi ni Inday, sabi niya parang, gun store man yung, parang mount, yung kung saan na lugar ni Pastor Quiboloy, di ba prayer, area. Yun, gun store. So, you know what I mean? So, etong laban natin every single day, ang target nito mga palangga, tayong lahat. So, kahit nakakapagod, hindi tayo tatigil. Ano ang solusyon nito? Kausapin ang inyong mga pamilya. Mag-participate dito sa discussion sa social media. Kasi, ang gobyerno ay ginagamit ang mga kabataan, baka isa sa mga anak ninyo ay nababayaran. Kaya kausapin ninyo ang inyong mga anak, magtaka kayo, bakit kaya yung anak ko may pang-shopping? 'Di ba? Bakit kaya ang anak ko parang may pera? Okay na magkaroon ka ng pera. 'Di ba? Sa maayos na paraan. Pero kung maging part ka para i-destroy mismo ang sarili mong kinabukasan, yun yung hindi maganda. Kasi eto pa talaga ang target ni Lisa Smugs. Lahat 2022 pa lang. 'Di ba? Nagsimula silang magbayad sa mainstream media. Nagsimula silang patahimikin yung mainstream media. Ngayon pinapatahimik na tayo isa-isa. Diba? Sinuspende ang istasyon ng SMNI. Lahat tayo sinuspende. Diba? Ang mga tao sa gobyerno ngayon ay natatakot. Yung mga workers natatakot na makita sila na nagko-comment or nagla-like kasi tatanggalan sila ng trabaho. Kaya kailangan nating kumilos. Kailangan nating tanggalin na ang hayop na kuting na ito. Actually, palangga, may panaginip ako kanina. Sana magkatotoo, but I'm not gonna say that. Akala ko totoong bonggang-bongga. Magdidiwang na sana tayo ng bonggang-bongga. And I hope, mga kababayan, ay tuloy tayo. So, ang utos ni Lisa, halongkatin ang mga dapat halongkatin ng mga kasong luma na at gamitin ang Kongreso at gamitin ang pera ng bayan. Kasi yung demonyong ito, hindi talaga titigil to. Hanggat hindi pumapantay ang paa ng hinayupak na Lisa, hindi niya titigilan ang bayan. Hindi niya titigilan ang inyong pera. Diba? Kaya, tignan mo, wala silang pakialam. Kahit itong 6 fallen heroes na to, pumunta ba si Kuting? Doon sa Coldplay, naka-helicopter ang buwaka ng ina. Kayong mga kasunduluhan, araw-araw ko kayong kausapin. Sa Coldplay, pumunta siya, naka-chopper, naka-helicopter. Pero dito, sa 6 fallen heroes, nandoon siya, wala. Wala pa rin. Diba? Ang ginawa, puro mga social event, chuchu-chuchu. Ngayon, mga palangga, I believe, nagbigay na ng supina kaya Pastor Quiboloy. Yan, nagpadala na sila. March 5 daw yung hearing na yan. So again, yung mga issue na yan, mga palangga, ay Lisa Butod motivated. Okay, siya lahat ang may utos niyan kung bakit nagkakaganyan. So, papalala natin prayer rally February 25, Sunday at 7 p.m. Okay, SRP sa Cebu. Ayan, Kasadya Ground across New Star. Prayer rally, doon si Pangulong Duterte, ang sinasabi na Filipinos are not for sale. Alright? For transparency, accountability, peace, and security in our country. Sana nga matapos na itong kahayupan ni Kuting. Nagpapaniwala ba kayo kay Marcos Jr.? Nagpapaniwala kayo sa isang bangag? Bangag noon, bangag ngayon. Puro mga kadyutahan ang sinasabi na hinihikayat niyang
again, mamuhunan ang foreign direct investment. Mamuhunan sa atin. Para daw sa mga negosyo. Okay? Para mapalago. Lahat na lang. Ito, in-inspection pa niya yung airport ng Clark. Baka naman pagkikitaan, baka lahat halos pinagkikitaan nila yan. So, ito yung mga pinagsasabi ni Kuting Jr. dito, mga palangga, na ang layunin ng kanyang gobyerno ay palaguin ang agrikultura, palaguin ang sining. Pinagkikitaan nila lahat yan. Paulit-ulit ko bang sabihin sa'yo na sila ay miyembro o promotor ng smuggling? Tapos ngayon, ang sining palalaguin. Di ba, napag-usapan na rin natin na sa Feb 25, sasabayan nila ang prayer rally sa Cebu. So kasi gusto nilang pagtakpan lahat. Ayaw nilang mamayagpag ang mga oposisyon o mga kritiko like us, like Pangulong Duterte, na in-expose na isang pinakamalaking expose yun na siya ay bangag na bagag galing mismo sa former president na paulit-ulit nilang pagtatakpan at pakakalimot sa inyo. Kaya sabi ko, hashtag pulburon test doon sa Facebook ni Kuting. Okay? Doon kayo mag-comment. Kaya lang, mga palangga, syempre, alam mo na mga yan, nasa kanila ang power ng pag-block, delete, at pagtanggal nga sa ating mga Facebook page. So, buti sana controls kayo. Sila mga, yung mga alipores nila, mga trolls. Diba? Nakakaloka. Basta tayo ng comment. Alright. We support Quiboloy and Duterte. Pag na-shoot nila si Pastor, next na dyan, mag-amang Sara Duterte. I don't think papayagan ng papayagan ng taong bayan. Sabi ni Teresita, dapat nang mag-rally din ang mga supporters sa Luneta kay Pastor. Sana tuloy-tuloy. Okay, balik tayo dito sa extraction issue. Okay? So, dahil, binukilya natin na si Lisa ay sangkot sa pagdukot ng mga individual sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa Department of Foreign Affairs sa asawa mismo ni Teddy Boy Locsin Jr. Kaya nga, sabihin nyo yan sa Kongreso, Senado, although sila lahat ay magkakasabwat, pero kailangan makita yung flow ng awareness ninyo na ang buwaka ng Inang Lisa ay sangkot, yes, sangkot sa pagdukot sa mga bata. Okay? Mga bata sa Turkey. Abangan lang ninyo ang mga susunod na ipapasabog natin nasa tamang panahon. Okay? Maring bukas o makalawa, pero kailangan present kayo kapag ipinlay natin ang bonggang-bonggang kaabang-abang. At din doon yung masasabi na utang ina talagang hayop tong demonyo, di ba? Talagang yawa o satanas talaga tong babaeng ito. Lisa, handa ka na? Magbayad ka pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Pero hindi ka magwawagi. Kahit magbayad ka pa ng manggugurgur sa akin. Magkikitil sa akin at ginagawa mo na yan noon pa. Hindi ka magwawaging hayop ka. Papantay ang paa mo. Mauuna papantay ang paa mo. At matatalo ka sa labang ito. Dahil kakampi ng taong bayan ang katotohanan. At ikaw ang kapal ng mukha mo na makialam sa domestic issue at pakikialaman mo pati pagdukot, pati pag-extract. Ayop ka. Kaya dapat kayong araw-araw mag-comment sa kanila at ipaalam ang ginagawang kademonyuhan ng babaeng ito. Okay, sabi din Scorpio, dukot ka ba ng bayan? Yeah. Dukot ka ba ng bayan, pati mga bata dinudukot. Ace Babinting, wisit na Lisa Smugs na yan. Nag-umpisa na nag-rally ang mga madre kasama sa cathedral. That's good. O kailan pa ba magigising ang mga religious group? Di ba? Kailan pa? Itong pag-ano kay Pastor Quiboloy na to, yung paggigipit. Sabi ng mga nagko-comment siya, nagpapaniwala ka, di ba yung sinasabi, nagpapaniwala ko kay Pastor Quiboloy na siya ay anointed as Son of God. Itong gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Di ba? Kaya tayo mayroong iba't ibang relihiyon na dapat i-respeto. Kung yun ang paniniwala nila, yun ang religious belief ang tawag dyan. Kung yun ang paniniwala ng kanyang kongregasyon na siya ay anointed, okay, Son of God, na siya ay ganito, ay ganyan, belief nila yun. Hindi mo pwedeng panghimasukan.
Hindi mo pwedeng saklawan ang kanilang paniniwala. Hindi mo pwedeng isaksak ang paniniwala mo kung ikaw ay INC, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay kung ano man ang practice mo, ikaw ay Katoliko. Di ba tayong mga Katoliko ay meron din tayong ritual, di ba? Na lumuluhod, yung iba diyan lumuluhod sa Quiapo mula kung saan-saan na naniniwala na mayroong milagro. Oh, hindi pwedeng si Quiboloy ay mayroon silang, meron silang religious belief. Tapos ngayon, sisirain ng hinayupak dyan at kakaray sila ng mga peking testigo. Dahil lang sisirain si Quiboloy, not really sa kanyang religious group o sa kanyang kongregasyon, ngunit naka-attach o naka-associate si Duterte at si Sara. Kung si Quiboloy ay hindi kaibigan ni Sara at hindi kaibigan ng mga Duterte o walang kaugnayan, hindi yan papansinin. Okay? Hindi yan pagtutuunan ng pansin ni Lisa Smugs. Di ba? Hindi yan magkakaray-karay si Ontiveros na mga peking o mga kasinungalingang mga testigo doon kung si Quiboloy ay walang ugnayan kay Pangulong Duterte. Kasi nga gusto nilang i-take down, gusto nilang patayin lahat ang ating mga social media platform para sila na lang ang magmamayapag. Kaya nga patuloy ang pagbayad ng mga trolls para atakihin si Quiboloy, atakihin si Sara, na pagbintangan ng mga bag na, pagkabigat-bigat na may armas daw na mga ganyan. Kaya nga tama yung mga observation ninyo. Wala bang assistant si Sara para yung assistant niya ang magbit-bit ng mga baril na yun kung meron man. So this is bangag Lisa Smugs, again, motivation para patahimikin tayo. Oh, to deserve better. PBBM resign, sabi ni Joel Junedge. Political issue dahil nakakonect. Oh, yes. Yeah, political issue dahil nakakonect kay Pangulong Duterte, nawala yung pangalan mo palaga. Attorney Trixie nagsalita na, ay si Attorney Trixie, isa yun sa biktima ni Lisa Smugs. Di ba, tinawag siya na basket case, yun dun sa video o audio na sinend ko sa inyo. Oh, baga nawong ang mga Marcos. Grabe ang kasamaan ng gobyerno, sabi ni Edna. Sobrang sama na ang gobyerno ni Kuting. Kaya nga, sabi ko, ano ba ang ginagawa ng mga taong may kapangyarihan, katulad ng mga men in uniform, para magsalita, para mag-speak up. Araw-araw kayong binababoy ng bangag at nitong si Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Magsimula sa Kongreso, sa Senado. Ninanakaw nila ang pera ninyo. Agrikultura, smuggling, pulburonik, lahat. Wala nang direksyon ng Pilipinas. Ang direksyon ay papunta lang sa mga smuggler, sa mga pulburonik, nasa kanilang, kayong mga OFW, kayong mga ordinaryong Pilipino na umasa bumangon ng Pilipinas, wala na pong direksyon ng ating buhay. Diba? Yung mga kanina may nakausap na naman ako, nandiyan sa Pilipinas, may maliit silang business. Meron siyang condominium. Ano sabi sa akin? Miss Mahalika, ibibenta ko na rin po yung kondo ko, sabi niya gano'n, nasa prime area. Diba? Dati, ang sabi niya, nagpapa-Airbnb siya, pinaparentahan niya. Ngayon, sabi niya, 6 months. For 6 months, walang nagre-renta. O walang pasok na income. So, gusto niyang ibenta yung kondo. So, ito ba ang pagbangon ng Pilipinas? Imbis na yumabong yung mga turista. Paano ka pupunta sa Pilipinas? Kung mismo sa airport pa lang, hegemonyo na at kinikikilan na. Kaya ako talaga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Mag-isip kayo bago kayo bumili ng kondominyo. Unang-una ang mga kontraktor, mga kasabwat ng gobyerno. Katulad na lang ni Acuzar dyan sa Department of Housing. Ano mo na, nabili mo na, yung pala nakasanla pa o dalawa ang may-ari ka ng mga legalities na hindi ma-turn over ang iyong condominium. Sa panahon ngayon, kung may pera kayo, na nag-iisip kayo, na mag-invest sa Pilipinas, i-hold nyo muna yung pera ninyo hanggat matanggal si Kuting. Kung gusto nyo magbakasyon, gusto nyo nag-enjoy, you can go to Thailand. Yan. Kasi nanggaling ako dan. Kasi hindi dapat mo ilagay ang sarili nyo sa Pilipinas kasi pwede kayong tamnan, pwede kayong dukutan sa airport pa lang. Diba? Bakit pinapupunta ang mga tao sa Thailand? Bakit ka pupunta sa Pilipinas na pwede kang tamnan ng baril, pwede kang tamnan ng droga, pwede kang tamnan ng kung ano-ano, o pwede kang gurgurin?
masarap umuwi at suportahan ang ating bayan. 'Di ba? Lagi pa nga ako nagsasabi noon na support local yung mga mga ginagawa ng ating mga tauhan. O tignan mo, sino mga kasabwat ni Lisa? Mga designers na kumita na mga kawatan lahat na nagpatayo ng bahay, ang mga buwaka ng ina. Dating walang pambayad sa kuryente bago maupo si Kuting. 'Di ba? Walang pambayad sa kuryente, naghihikahus ang buwaka ng ina. Tapos biglang boom, bumili na ng mga bahay. Lahat sila. Ang mga hayop na yan, mga makeup artist na nasa likod ni Lisa Smugs, na tumutusok ng kanyang kipay, yung kipay labon niya. Tinutusok-tuslok, ngayon nakabili na ng bahay. Lahat sila nakabili ng bahay. Executive Chief of Staff ni Sandro Marcos, lahat ang mga hayop na ito. Lahat nakabili na ng bahay sa Pilipinas, pati sa labas ng bansa. Kayo, ano kayo? Nga. Ngayon gusto niyo pa ipagpatuloy itong gobyernong ito, mga sir, mga ma'am. Kailangan niyong kumilos. Kailangan nyo ng ligwak yan o gurgurin ang gobyernong ito na patuloy na nagpapakahirap sa inyo. Araw-araw pagbabayad ng trolls, itong mga nasa ISAF, itong mga sa AFP, itong mga nasa PIDEA, may mga matitino dayo dyan. Nakikita nyo naman. Kayo ngayon nagbibigay ng information dito sa akin. Kayo nga isa sa mga puting ahas. Nakikita nyo kung paano babuyin, pastanganin itong ating ang inyong kinabukasan. Kailan kayo kikilos? Kapag ubos na pera? Kapag bangag na lahat ng mga anak ninyo? Kapag ang mga anak nyo ay parte na lahat ng trolls? At ang pondo ng gobyerno, ang mga anak nyo, imbis na mag-aral sila at magpakadalubhasa sa kanilang mga kurso kung ano man, pero nagpapakadalubhasa sila kung paano umatake sa social media. Yan ba ang future na gusto nyo sa mga anak ninyo? Imbis na maging productive sila para sa kabutihan, pero ang pagiging productive nila para maging trolls. Yes, trolls ang mission ngayon ni Lisa. Magparami ng trolls, magparami ng mga batang inuuto sa TikTok, sa Facebook. Diba? Na nire-require na mag-post every day, every month, nagpo-contact ng mga pages para umatake kay Sara, kay Duterte. Ako naman, kahit atakihin naman nila ako, hindi naman ma-apekto ng political career ko dahil hindi naman ako politiko. Pero kaya ako inaatake ng mga hinayupak na yan, hindi dahil, dahil ayaw nila sa sinasabi ko, kundi dahil bayad sila. Dahil sila ay pinabayaran, pinapalamon ng gobyernong ito. And they are part of the problem. Diba? Imagine niyo, kung political blogger ka, ang pag-uusapan mo yung mga katiwalian. Hindi nila pinag-uusapan ang 20 million na binibigay o binigay ni Tambaluslos at ni Lisa Smugs ng gobyerno sa mga kongreso. Mas pinipili nilang atakihin si Rocky, si Maharlika, di ba? Si Atty. Glenn Chong, si Sara na nagtatrabaho lang. Si Sara ba, di ba? Si Sara ba ang tumanggap nitong 20 million each na to? Tinanggalan nga siya ng ng fund, di ba? Dahil sa utos ni Lisa Smugs at na Tambaluslos para pilayan si Sara. Nakita niyo kung gaano. Kaya kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, wala rin mangyayari sa bunganga ko. Okay? Kailangan natin ng sama-sama. Kailangan yung kausapin yung mga anak, lalo na po kayong mga OFW. Kasi yung mga anak niyo, yun yung madalas na papariwara. Yun yung binibiktima ng mga buwaka ng inang sa gobyernong ito. Ipaliwanag niyo sa kanila. Yung mga batang magaling na sa computer, ipaliwanag niyo na huwag tatanggap ng offer na magiging trolls. Kasi nag-i-enjoy sila sa bayad sa kanila ngayon. Magkano? 8,000 a month? O depende kung anong magkano in-offer sa kanila. Habang sila ay nagiging trolls at taga-atake, dahil yan ay bayad sila, ina-atake nila mismo ang kanilang kinabukasan. Sarili nilang ginigisa na sa sariling mantika. Dahil yung perang yan, 8,000 pesos na yan kada buwan. Hindi yan sasapat sa kinabukasan ng mga anak ninyo in the future. Dahil ang gobyerno, pag sirang-sira na, dahil sa katakawan, kasibaan ng mga buwaka ng inang ito, damay-damay kayong lahat. Ako madadamay ba ako? Yes. Somehow madadamay ako. Diba? Kasi even nandito ako, madadamay talaga tayo dito sa lahat ng laban. Kasi part pa rin ako ng gobyerno ng Pilipinas, ng society ng Pilipinas. Dahil nagbabayad ako ng tax, ng social security ko. Okay? Nagpapadala ako ng mga remittance sa mga palangga. Okay? Kunti-kunti lang.
Di ba? Naman konting nahingi, part pa rin ako, part tayo lahat. So, kausapin nyo ang inyong mga anak, constant communication. Anak, baka naliligaw ka na ng landas. Baka naman, yun na, ba't ka may pera? Ba't ka lumabas? Parang nakita ko nag-Starbucks ka, nagganito, nagganyan ka. Kumain ka, saan ka kumuha ng pera? O, di ba? Kausapin nyo yung mga anak ninyo. Dahil, hindi ko future to. Future ng mga anak ninyo. Ako, I'm done. Okay? I'm done. Mga pinangarap ko kahit paano natupad ko na. Hindi man ako naging bilyonarya. Na hindi ko nga pinangarap, hindi ko dinasal sa Diyos yun. Pero at least, nalagpasan ko yung kahirapan. Kayo dyan. Sa Pilipinas, 20 pesos na kilo ng bigas hindi nyo mabili. Dahil sa smuggling business ni Lisa at ni Kuting at ni Tambaluslos. Kasi walang 20 pesos na kilo ng bigas. Pag nagsalita kayo, tatakutin kayo, kakasuhan kayo. Katulad ni Macanas. And I believe mananalo kami sa laban namin. General Macanas. Diba? Police Chief, PNP ang nagkaso sa utos ni Lisa Smugs. Pinagtatanggal ng mga trabador sa PIDEA, pinagtatanggal sa Presidential Communications. Ito ba ang gobyernong gusto niyo? Ipinagdadamot ang French fries sa mga kawani ng gobyerno sa Malacanang. Ito ba ang gusto niyo, mga sir, mga ma'am? Nang gandamatay ang ating mga sundalo, si Kuting nagdi-dinner date. Nagpapakasarap sa buhay. Si Sara na nagtatrabaho, idadrag ng Kongreso at Senado. Si Amy Marcos, na kahit papaano nagsasalita, pero hindi pa lubos dahil hindi pa niya tuluyang binubojak yung kapatid niya, pinapatira ni Lisa Smugs. Kaya, Senator Amy, if we are, ito, paulit-ulit, kasi walang tiwala, I'm sorry, hindi kita pwedeng pagtakpan. Okay? Although natutuwa ako sa ginagawa mo, ang boses ng bayan, Senator Amy, Tito, kailangan marinig. Hindi dahil, gusto kong i-cover up dahil, gumagawa ka ng bagay, ina-expose mo itong 20 milyong binayad sa parasahang initiative. Yung ano ang comment niyo palangga kay Senator Amy? Ang gusto namin ay tuluyan mo na itong si Lisa Smugs. Tignan mo. For sure, alam mo na to. Ang pamangkin mong Judas na si Sandro ay hahalukatin ang kaso mo. So ano to, awayan ng pamilya sa pamilya at nadadamay ang Pilipinas? I mean, ang mga tao sa mga Pilipino. So, kaya nga, okay yan. Good points yan yung ginagawa mo. Matapang, maangas. Ikaw na rin mismo na napapaligiran ni Satanas ng Diablo ang kapatid mo. Saan nang gagaling yan? Sabi nga ng mga palaga, no more Marcoses, sabi ni Diamond Race. Yes, mga palaga, na kukuha ko yan. Kaya sabi ko, okay din yung inilalabas niya, itong 20 million na pinagbabayad, at least may ball siya na ilabas yun. Pero again, kailangan natin ng 100% na support niya para sa Pilipino. Hindi pwedeng pahapyaw lang, titira ka ngayon, tapos bawi ka kasi yung kapatid mo. Yun yung pinupoint ko. Kaya pinipressure natin siya na, alam niya to natitirahin siya ni Sandro sa utos ni Lisa. Siya na rin mismo nagsabi, di ba, paulit-ulit ko na insecure si Lisa sa kanya. 2022 pa lang, Agosto pa lang, nung nag-usap kami. Okay, hindi ko na siya mini-message ngayon. I don't message her. Kasi para what? Narinig naman yung bunganga ako. Hindi naman ako clingy, feeling friends ever. Hindi ko kailangan makipag-clingy-clingy o makipag-friends-friends. Kaya kong kausapin ang sarili ko mag-isa para magkaibigan ako. Diba? Kaya natin magbaliw-baliwa para pasayahin ang sarili natin. But sa seryosong usapan, mga palangga, itodo niya na. Diba? I don't know kung pupunta siya sa rally February 25. Sana wag lang yung pahapyaw or dahil nakikita ni Senator Amy yung galit ng taong bayan, di ba? Kasi Remy natawa, di ba? Remy, alam mo yan, kaya kong libangin ang sarili ko mag-isa. Di ba? Hindi natin kailangan makipagkaibigan para what? Masabi, close ka kay ganito. At I have to be, honest with you. I'm very proud. Sa lahat ng mga nakilala kong politiko sa buhay ko, hindi po ako ang dumikit dyan. It's either may nagpakilala o nag-reach out. Pero hindi ko kailangan ng politiko sa buhay ko. Bakit? Hindi man ako nahingi ng pera sa kanila. hindi naman nila ako binubuhay. Hindi ko sila kailangan. But, kailangan nating suportahan yung mga politiko na tamang alignment, tama ang direction. Diba? The reason why. Yeah, behind the scene, ang dami ko nakakausap ng mga politiko na nagsusupport sa akin. You know what? Pero, pagdating ng panahon, wala silang maririnig sa akin
walang video o audio na maipapalabas na nanghingi ako ng pera sa kanila. Dahil yan ang pinakaingat-ingatan ko. Never ask help monetarily sa mga tao. As much as possible, kakayanin natin ang mga bagay-bagay na hinaharap natin sa buhay. Ako pa ba? Ako ba ang isang working student na nabuntis ng maaga, na napatapos ang sarili, 'di ba? Nabuhay sa kaguluhan at kahirapan ng Pilipinas. So kung ano man yung mga plano nilang paggorgor sa akin, wala 'yan. Kausap ko yung Jonatis ko. Mama, I'm worried. Sabi niya, I'm worried. Sabi niya, yun doon sa bounty, Sabi ko sa anak ko, really? Thank you, anak. Sabi ko, ako pa ba, anak? Sabi, yun ang term ko sa kanya. Ako ba ang tough cookie na nagsimulang magtinda ng mga, alam niyo yung kwento ko, di ba? Nung college or college days, even elementary. Nagtinda ng kung ano-ano, magtrabaho, double job, triple job, nagtitinda, at buntis, nagpapalaki, nagpapadedi ng anak and everything, na nagpasan lahat ng kahirapan. Ngayon pa, sabi ko ngayon pa ba, anak, na mobilize ako? I can drive wherever, I can eat, I can go anywhere, Ngayon pa ako, sabi ko, anak, ngayon pa ako susuko. Kasi in fairness, yung mga Junakis ko, they're really concerned. Siyempre, nanay nila ako. Sabi ko, hayaan mo na yan. Kasi may mga kaibigan silang Pilipino. Mama, may mga sinisend sa akin. Sabi ko, huwag mong pansinin niyang mga kaibigan mo unless kung concern yan. You just say thank you. Pero, ngayon ba tayo susuko? Tapos natin lagpasan ang kahirapan sa Pilipinas at narating natin para sa akin, tugatog ng tagumpay. Kasi iba-iba naman ang definition natin ng tugatog ng tagumpay. Ngayon pa ako susuko at panghinaan sa buwaka ng inang gobyernong ito na sa paggurgur sa atin araw-araw, pagpatatahimik sa akin. Sabi ko sa Junakis ko, no, patutunayan ko sa buong mundo, sa mga palangga ko, na hindi magwawagi ang kahayupan ng mga Jutang Dinesto. Kailangan pumantay ang paa nilang lahat. Sabi naman ko, anong pumantay ang paa? Kasi yun na yung mga malalalim na matalinag na salita, hindi nila maintindihan. Pumantay ang paa, madedo. Natawa na naman mga hitad. Di ba? Oh. We have weak leader now, sabi ni Tena Ukab. Bloody Philippines, where do we go from here? Sabi ni Nanare. Yun na nga palangga eh. Ang lungkot, di ba? Akala natin noon babangon ng Pilipinas. Excited tayo kay Kuting. Smuggler pala ang babangon. Ate Maharlika, malapat na si Sara maging president, sabi ni Michael Esteban. Alam mo, ayoko sana ikwento, pero sige, ikukwento ko na nanaginip talaga ako palangga. Nanaginip ako. Napanagitan ko si Inday at saka si Kuting. Okay? Sana pa doon na sa scenario na kasi malinaw na malinaw pa. Si Inday kahit sa panaginip ko, lukaret din. 'Di ba? Loka-loka doon sa panaginip ko. Nakakatuwa. I hope maging totoo yung magiging totoo yung panaginip ko. Kasi nung na-declare daw siya doon sa sa mga eksena, mga palangga, talagang kung todo yung trabaho niya, ang inuna niya DSWD. Pinagliligwak niya yung mga doon, yung mga kurakot sa DSWD. Sabi ko, sana totoo. Anyway, sana totoo na, pinagtatagpas na ni Inday Sara yung mga kurakot sa DSWD. So yung iba, hindi ko lang ikukwento kasi baka magka-content na naman yung mga magka-content na naman yung mga trolls, o di ba? Content na, kasi nagabang lang sila ng bawat bunganga ko. Sabi, Marlika, naloka na. Nanaginip, mga ganyan. Panaginip mo lang yan. So, ganun nila iti-twist, diba? Yung ating usapan na para lang tayo magkaibigan, na nagkukwentuhan ng ating mga panaginip, gagawin nilang issue at iti-twist nila, gagawa nila ng meaning, kasi yun yung kanilang mission. Diba? Para, what? Para sirain tayo. At, mga palangga, sabi ko nga, hindi ka dapat, as a vlogger, yung totoong vlogger na talagang para sa pagbangon o pagbabago ng Pilipinas. Hindi ka dapat magpapa-apekto sa ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls. Kasi sila ang apektado. Kaya they spend more para sa trolls, para sa mga demonyo, para sa mga manggugurgur, manggigipit. Katulad ni Pastor, hindi ba ginastusan yan, mga kinakaray-karay na testigo dyan sa Senado? Yan yung purpose nila. Kaya kung narinig ako ni Pastor Kiboloy, stay strong po. Stay strong. Hindi man ako kaanib ng kanilang religious group, but I respect their beliefs.
Kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong belief. Wait, kung tayo ay pakikialaman natin ang mga belief ng mga relihiyoso, edi pakialaman natin ang belief ng mga Muslim, ng mga Hudyo, ng mga kung ano-ano pa mga relihiyon. Hindi mo pwede panghimasukan yan. There are millions and millions of members. And as long as ang ginagawa nila, ang kanilang mga miyembro ay ginagawa ang tama, nakatapos ang pag-aaral, naging mabuting mamamayan, then good. Diba? Pero yung binabato sa kanya, na mga kasinungalingan ayon sa kanya, dapat sa korte siya, hindi dinggin, hindi dyan sa Senado. Dahil alam naman natin, yung mga yan ay bayad na ni Lisa Smugs ng gobyerno ang ginagawa nila. Gusto nilang alisin sa utak ninyo ang issue sa loto, sa PCSO. Nakita nyo natatabunan. Kaya buhayin yun ang buhayin. Yan si milyonaryo, si Mel Robles, nakasabwat ni Lisa sa pagpapanalo ng mga bogus na winners. Doon kayo mag-focus. Although we talk about Kibuloy, we talk about Duterte, huwag nating wawalain yung pulboronic ni Kuting, pulburon, mag-test ka na, pulburon, ganyan, paulit-ulit, patay may ekulalya. Loto, maya-maya, may pinapanalo. Ano na? Kulitin niyo si Tulfo. Yung pag-grandstanding niya, nasabi niya pa, iimbestigahan niya, may forensic pa siyang nalalaman. NBI, DICT, lahat. Sabi niya, paimbestigahan niya, wala. Sino ba ang mga mananaya ng loto dito? Kayo. Kaya huwag na kayo tumaya sa loto. Kayo po yung biktima. Hindi man ako tumataya ng loto sa Pilipinas eh. Pero I'm concerned. Kasi ang bilyon-bilyon ang napupunta sa kanila, narinig nyo na, mismo inamin at nalalaman natin na yung mga pictures na pinipresent nila, mga palangga, ay dinistrongkar o inedit o walang totoo. There's no such person na tumanggap ng cheque. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Yan ang gusto ni Lisa Smugs para maialis kayo. Siya mismo ay kasabwat dyan sa PCSO dahil siya ang nag-appoint kay Robles dyan. Yung mga pakatangay yan, araw-araw kayo ninanakawan. Yung pagbili nyo ng bigas na itinaya nyo sa loto dahil umasa kayo, baka manalo kayo, di ba? Ninakaw nila. Pinagsama-sama yung pera ninyo, ninanakaw nila. Kaya hanggat maaari, hanggat si Kuting ang presidente, wag na wag kayong tumaya ng loto. Hindi kayo mananalo. Dahil sila ang nananalo. Hindi nyo ba narinig yun? Sa Senado? Anong ginawa nito po? Wala. Putangay na tahimik. Kaya ang tanong ko, 1 bilyon ang katapat, Tulfo? Nag-abutan na ba kayo? Siyempre pa nag-aabutan yan, wala yung resibo. Papipirmahin ba si Tulfo na nagbigay ng 1 bilyon? Kaya ang tanong natin kay Tulfo, nasaan ang tapang mong hayop ka? Pangkabit lang ang pwede mong tapang-tapangan o pangkabit na issue. Mga katsipan. Pero ito'y usapin sa kinabukasan ninyo, sa pangarap ninyo maging milyonaryo. Pero sila pala ang magiging milyonaryo. So ito po yung gustong pagtakpan ang Puwersahang Initiative, ang mga bayaran, ang pagpapatigil sa bunganga natin, ang paggigipit sa SMNI, kay Badoy, kay Celis, kay Maharlika, lahat. Diba? Yan ang gusto nila. Nasaan na si Bagadon? Buhay pa ba? Tignan mo yan. Ang ingay-ingay niya noon. Wala namang ginagawa, so masweldo. Kaya yung mga ganyang tao, forget about it. Ganun, asan ka na? Wala kang sinabi tungkol sa privatization ng airport. Ikaw ang pinakamaingay dyan dati. Galit na galit ka, gusto mong palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Dahil protektado mo ang gobyerno, gusto mo para sa bayan. Ngayon, pinaprivatize na. Asan ang bunganga mo? Tahimik na si Gadon. Di ba? Presidential advisor to fight hunger. Nasaan ang fight mo against kahirapan? Nasaan? Tahimik ka. Kasi nasungal-ngalan ka na ng sweldo ng bayan o, I don't know kung may budget siya, mga palangga. But definitely, kumakalmal si Gadon, sumusweldo sa kaba ng bayan at tahimik. Nasaan ang ingay niya? Nasaan ang angas niyan? Ang airport, especially privatization ng airport, yan ang favorite na topic ni Gadon. Di ba? Larry Gadon, yan ang favorite mo. Ang ingay mo, nag-viral ka dyan. Galit na galit ka dahil ang pangalan Ninoy Aquino International Airport. Ang mura mo pa, mga buwa ka ng nagaganon ka. Tahimik ka. Dahil nasungal-ngalan na ng salapi ang bunganga mo. Lumamo na ang buong pamilya mo. Nasaan yung fight mo laban sa kahirapan? Nasaan? Wala. Tahimik. Wala. Kasi political accommodation lang ang iyong appointment para tumahimik ka.
and you are not for the Filipino people. Utos lahat ni Lisa Smug siya, mga palangga. Lahat ngayon, dahil na, sabi ko nga, matagal na sila naaalarma, kinakausap nila yung mga dating ibinasura nila para magbalik loob sa kanila at para gamiting what? Gamiting parang mga asong ulol. Kaya kung kayo ay mga tinatawagan ni Lisa Smugs ng kanyang mga ng kanyang mga alipores para maging part ng government, kunyari i-appoint kayo, mag-isip-isip kayo, makakasama kayo sa paglubog ng budol administration na to, mga palangga. Ulitin ko, itong administrasyon na to kailangan ng wakasan sa pambubudol sa Pilipinas. Nararamdaman nyo naman eh. Di ba? Nararamdaman nyo dyan sa Pilipinas, kayo mga OFW. Hindi nyo ba nararamdaman ang kahirapan na idinudulot ng mga putang inang ito? Hindi nyo ba nararamdaman ang pagbabaliwala sa mga men in uniform, sa mga sundalo, sa mga pensioners? Hindi nyo ba nararamdaman ng inyong mga dating tinatanggap na mga 4-piece o mga ayuda nawawala, napupunta sa kanila, tapos samantalang sila extravaganza ang party sa Malacanang, fireworks, nakaterno and everything, mga putang ina, akala mo naman kahit anong isuot nila, kahit pa magsuot sila ng ginto, masangsang pa sa amoy ng bulok na isda ang mga ginagawa ng mga hayop na to. So you have to talk to your friends and family na kailangan yung makialam sa issue ng lipunan. Hindi porket, ay wala kayo, hindi ako politika, showbiz lang ako, dadadadada. No! Parte kayo ng society. Hindi pwedeng hindi kayo makialam. Katulad ng iba kong kakilala, sa Amerika, wala na kaming pakialam sa Pilipinas, wala naman mangyayari. Lahat yung kawatan. So kung lahat ng thinking ganyan, yung mga kaibigan ko na ayaw nilang makialam, diba? And I respect that. Ayaw nila ng gulo. Kasi komportable na sila sa buhay nila. I have friends, they're doing good here in America. They don't care about politics. They don't care about yung kahirapan, yung kababuyan ng ginagawa ng gobyerno. Even yung mga taong nakaupo, okay, sa mga embahada, diba, mga nakaupo, tahimik sila. Diba? At naintindihan ko trabaho nila. Pero imagine nyo, mismo sila nakikita nila yung oppression, suppression, pananakot, tahimik sila. Wala na talaga kayong kakampi. Ang men in uniform, hanggang ngayon, tahimik kayo. Nakikita nyo kung paano bumulyaw si Lisa, paano mangbato, paano magwala, paano mangjombag, nakita nyo sa eroplano. On the way to New York, kaya nga nagka-black eye si Kuting. Pa-shade-shade siya pagdating sa New York. Nakikita nyo lahat. Tapos tahimik kayo. Diba? So saan pupulutin? Tapos magsabi-sabi kayo, proud Filipino. Inaalagaan nyo ang kapakanan ng Pilipino. Tahimik kayo. Yung isang demon, isang waka ng inang babaeng putot na itong hayop na Lisa Tanas na ito, ang namumuno at sumisira ng inyong kinabukasan, nagnanakaw ng pensyon nyo, nagnanakaw ng mga negosyo ninyo, naaapektuhan ang mga negosyo ninyo dahil nag-extort sila through what? Taxes. Diba? Sisingilin kayo ng bonggang-bongga, ng malaki, or let's say, Liz Vergara. Diba? Sisingilin ka kasi hindi nila i-declare o hindi nila i-remit sa BIR, nakakamkami nila. Lahat, sila mga politiko, ang mga negosyo. Dahil sila yung may hawak ng budget. Kayo mga ordinaryo mangingisda, magsasaka, magbubukid, construction worker, teachers, nurses, di ba? Mga doctors yung iba. O, tahimik lang din. Tahimik kayong lahat. Akala ninyo pagkaroon ng isang malaking hindi magandang pangyayari dahil sa galit ng taong bayan, and I hope not. Akala nyo hindi kayo madadamay. So you have to speak up peacefully. Kailangan nyo po ipagtanggol ang lupang tinubuan ninyo. Kung lahat kayo tahimik, wala talaga. Ako hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Sabi ng Janakis ko, Mama, sabi na gano'n, bakit di ka na lang tumahimik kung ganyan ginigipit ka ng gobyerno ng Pilipinas? Kasi mga anak ko, di naman nanonood yan eh. May isa ko lang anak na minsan napapanood yung vlog ko. Hindi nila alam kung anong mga pinagsasabi ko everyday, di naman nakatutok sa akin. Bakit galit na galit ba sa'yo yung si Lisa Butod? Sabi na ako, kasi na-expose ko yung mga, yung medyo bata. Na-expose ko yung kahayupan nila. Sabi nga nun, ito, sabi na ako, na-expose mo, lahat naman yan magnanakaw, hindi na nga magbabago ang Pilipinas, gano'n sa akin. Hayaan mo na sila. Sabi ko, no, anak, hindi natin hayaan magnakaw.
Di ba? Hindi mo ako mapipigilan. Sabi ko sana, kasi yung dugo ko, doon unang tumulo sa lupang sinilangan. At ang dugo mo, doon din unang tumulo. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, ano unang tumulo? Doon ka pinanganak. So, dapat may pakialam ka. Diba? Kung may pakialam ka pa sa kinabukasan ng anak mo dito, dapat aware ka din sa, kaya sabi ko, panoorin mo yung vlog ko. Sabi ko ganun sa kanya. Ay, sabi niya, puro naman ang buta, buwakang ginina na naman ang marinig ko. Eh, kasi buwakang ginina na naman talaga sila eh. Diba? Tapos sabi niya, ba't galit ba yun si Butod sa'yo? Eh, sinabi ko, ayan, nakasabwat sa smuggling, kasabwat sa pagdukot ng mga bata sa Turkey, kasabwat sa ganito, kasabwat sa lahat. Tapos sabi ng Jonatis ko, ganun ka sama yung babaeng yan? Eh, kala ko ba friends kayo dati? Dati yun, best fake friends. Manggagamit. Sabi ko, manggagamit. At hindi ko kailangan magkaroon ng kaibigang demonyo. Mas gusto ko ang kaibigan si Liz Vergara kaysa sa maraming pera pero ninakaw lang sa kaba ng bayan o isang degemonyong babaeng pinakamasama sa balat ng lupa sa paggigipit sa lahat sa atin at sa lahat ng Pilipino. Dahil sa bawat panggigipit ni Lisa, sa bawat pagbabayad sa mga trolls, sa bawat pagtatanim ng mga kaso kung kani-kanino, biktima kayo lahat dito. Hindi lang po ako, hindi lang si General Macanas, hindi lang si Pangulong Duterte, lahat tayo. Right? Attorney Glenn Chong, you're here. Pauwi ka na? Mababago ang anyo ng Pilipinas at buhay ng bawat Pilipino kung lahat tayo ay tataya sa ating Tama. Yun nga, Attorney Glenn, sinasabi ko sa mga Junakis ko. Okay, lahat tayo ay tataya sa ating kinabukasan at labanan ng mga demonyong nagpapail sa sambayan. Totoo. Even though, yung mga kasi dito na lumaki, Attorney Glenn, nalulungkot din sila, syempre, na ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko, pinapaintindi ko. Sabi ko, anak, hindi tayo pwedeng tumahimik, hindi porket komportable ang buhay ninyo, goodbye na kayo doon sa Pilipinas. Doon unang tumulo ang dugo nyo lahat. Sabi ko, doon lahat unang tumulo. So, dapat may pakialam kayo. Kahit boses nyo lang. Sabi ko, anak, panoorin mo yung video. Ay, mama, botang, kanya bakang ginina na naman yung marinig ko. Tapos, Lisa Butod, kuting-kuting. Sabi ako na yan, please, di ba? Ay, narinig ko na yan. Narinig kita, nagdadaldal eh. Sabi niya, but they're really concerned. Okay? Sabi ko, anak, thank you. O, di ba? Sabi ko, unang papantayan pa ng mga yan, hindi sa akin. Alright? So, yun ang sabi ko. Wala na bang third zona? I hope wala na. Nobody, exactly, ito yung nobody will help the Filipino at heart more than himself. True. Kaya nga, sabi ko nga doon sa friends ko, mga kaibigan ko dito, matagal ko na ito kinakwento. Sabi ko, ganito lahat ng thinking ng Pilipino, na huwag na tayo makialam sa Pilipinas kasi lahat naman niya magnanakaw. Kawawa talaga kayo. Kawawa lahat ng Pilipino kung ganun lahat ang thinking natin. Kasi wala silang gagawin kundi magnakaw ng magnakaw. Kasi ang mga Pilipino, wala palang pakialam na magnakaw sila. Kasi, kumbaga, yun na yung norms ng, ng tawag dito, ng ating bansa.